Posibleng ipatanggal ng korte kay Daryl Yap at ng kanyang film company sa social media ang teaser video ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ito ay matapos maghain ng petition for writ of habeas data nitong nagdaang Lunes, January 6, ang TV host actor na si Vic Soto sa Muntinlupa Regional Trial Court o RTC Branch 205. Kaugnay pa rin ito ng lantaran at diretsahang pangbanggit sa pangalan ni Bossing Vic sa teaser ng pelikula ni Derek Daryl na The Rapist of Pepsi Paloma. Base sa report, kinatigan ng Muntinlupa RTC Branch 205 ang petition for writ of habeas data na inihain ng kampo ni Bossing dahil sa nag-viral at nag-trending ang inilabas na video ni Daryl kung saan lantarang sinabi ang name ng komedyante sa rape case ni Pepsi Paloma. Maaring pagbawalan din ng korte ang grupo ni Daryl Yap na maglabas at mag-distribute pa ng karagdagang anumang promotional materials, teasers, and other content. May utos na po ang korte sa writ of habeas data na ito ay lumalabag sa karapatan ng ating kliyente kung kaya't pansamantala ay grinant ang habeas data. Ang pahayag ng legal counsel ni Vic na si Attorney Enrique de la Cruz sa isang panayam. Ibig sabihin ay tigilan muna natin ang pagpupost, pagsishare ng mga bagay na ito hanggang sa ito ay mapag-usapan, dagdag pa niya. At tungkol sa pagpapatanggal nga ng teaser video ng pelikula ni Daryl Yap, sabi ng abogado, kasama po yun sa hinihintay namin sa writ, kasama sa hinihingi namin yon, at wala pa po kaming kopya ng writ na pinakautos ng korte. Dagdag pa nito, nag-file na sila ng petisyon sa korte para maprotektahan ng buhay at privacy ni Bossing at ng kanyang pamilya, kabilang na ang wife niyang si Pauline Luna at anak na si Tali. Nakasama din sa habeas data petition ni Bossing ang kanyang judicial affidavit na ang Pepsi Paloma movie ay nagresulta sa mga banta sa aking buhay at sa aking pamilya tulad ng nakikita sa mga komento sa Facebook at mga pribadong mensahe na ipinadala sa amin. Nakaramdam ako ng hindi ligtas at takot mula nang mabasa ko ang mga komento ng mga estranghero na nagbabantang gagahasain ng aking asawa at ang aking minor de edad na anak. Naramdaman ko rin na nilabag ang aking karapatan sa privacy dahil ang akusasyong ito ng panggagahasa ay hindi totoo at ang pagpapakalat ng maling impormasyong ito ay niloloka ang maraming tao. Sabi pa ng veteranong TV host. Tulad ng ipinayo sa akin ng aking mga abogado sa ilalim ng Data Privacy Act, ang impormasyong nag-uugnay sa anumang paglilitis para sa anumang pagkakasala na ginawa o pinaghihinala ang ginawa ng naturang tao, gayon din ang resulta ng naturang mga paglilitis ay sensitibong personal na impormasyon. Dahil inamin ni Daryl na ang paksa ng kaso ay ang kasong isinampa ni Pepsi Paloma laban sa akin, walang alinlangan niyang pinoproseso ang aking sensitibong personal na impormasyon, dagdag pa niya. Naibalita rin ng pagsasampa ni Vic ang 19 counts ng cyber libel laban kay Daryl kasabay ng paghingi ng 20 milyon danyos.